Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Hapon noon sa barangay court. Basa pa ang semento dahil katatapos lang ng ulan. Sa gitna ng court, makikita si Gabriel Angeles, isang 18 taong gulang na batang lalaki. Maliit para sa kanyang edad. 5'3" lang ang tangkad. Ngunit may matalim na tingin at matinding determinasyon sa bawat dribble ng bola. Kasama niya ang kanyang ama, si Arthur, at ang kanyang pinsan na si Efren, na mas matangkad kahit parehas lang sila ng edad. Oh, Gabriel! Sige, ipakita mo nga sa amin ni Efren kung gaano ka nakagaling maglaro. Sige, game pa. Pero huwag kang magpapatalo ah. Baka mapahiya ka sa anak mo. Aba, mayabang ah. Tignan natin kung may ibubuga ka insan. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng bola sa court. Mabilis gumalaw si Gabriel. Tila may sariling ritmo ang kanyang mga paa. Tumagos siya sa pagitan ng depensa ni Efren at Arthur at tuluyang nakashoot sa ring. Ayos yun anak. Ganda ng layup mo ah. Nakita mo Efren? Parang hangin lang dumaan. Grabe tito, ang bilis niya. Di ko na siya nasundan. Parang si Stephen Curry pag tumira. Siyempre, practice lang yan pa. Hindi pa yan ang best ko. Ducks naman, insan. Ang yabang ah. Patuloy silang naglaro hanggang sa humapon ng araw. Pawis na pawis si Arthur at Efren. Habang si Gabriel ay tila hindi pa rin nauubusan ng lakas. Sa bawat tira niya, halos walang mintis. Sa bawat galaw, halatang pinag-aralan niya ang bawat hakbang. Grabe Gab, panalo ka sa amin ah. Ang galing mo na talaga. Alam mo, dapat sumali ka sa basketball tryout sa pasukan, lalo na sa intramurals. Ha? Ako po pa? Baka hindi naman ako tanggapin eh. Maliit lang po ako, 5'3" lang ako. Siguradong pagtatawan lang po nila ako. Ano ka ba insan? Hindi yan basihan. Tingnan mo nga si Spadweb at si Maxi Bogues. Hindi ganong katangkaran pero nakakalaro sa NBA. Hindi sa height sinusukat ang galing. Sa puso at diskarte yan. Tama si Efren anak. Ang tunay naman lalaro, hindi sumusuko kahit ilang beses pa siyang mabigo. At kung galing ang pag-uusapan, wala akong nakikitang mas gagaling pa sa'yo sa court na to. Talaga po pa? Sa tingin niyo, may chance ako? Oo naman, subukan mo lang. Hindi mo kailangan maging matangkad para maging kampyon. Ang kailangan mo lang, yung tapang na magsimula. Napangiti si Gabriel habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ramdam niya ang bigat ng pagdududa sa sarili. Pero mas malakas ang sigaw ng tiwala ng ama sa kanya. Nakatitig siya sa bola sa kamay. Tila may sariling sinasabi ito. Pa, kung ganun po, sasali na ako. Kahit pagtawanan nila ako, kahit sabihin nilang maliit ako, ipapakita ko sa kanila na kaya kong tumalo ng mas mataas kesa sa tingin nila. Yan ang gusto kong marinig. Aba, may laban na talaga tong pinsan ko. Yan ang anak ko, laging lumalaban kahit maliit. Tandaan mo Gab, sa court, hindi mo kalaban ang height. Ang kalaban mo, ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili mo. Pagkatapos ng laro, sabay-sabay silang umupo sa maliit na mesa sa gilid ng court. Inihain ni Arthur ang tinapay at malamig na juice na dala nila. Habang kumakain, ramdam ang saya at pagmamalaki sa pagitan ng mag-ama. Alam mo anak, nung edad mo ako, puro ensayo rin ako. Hindi rin ako matangkad. Pero hindi yun naging hadlang, kaya gusto kong ituloy mo yung pangarap na di ko natupad. Pangako pa, gagawin ko para sa inyo ni Mama at para mapatunayan kong may talent ako na may pagmamalaki nyo. Naku, pag nag-champion to, baka makalimutan mo na kaming mga pinsan mo ah. Imposible yun Kuya Efren. Kayo pang unang makakakita kung paano ko sila tatalunin. Tumawa sila ng sabay-sabay. Sa simpleng hapunan, tila nabuo ang bagong simula para kay Gabriel. Ang batang pandak ngayon ay may taas na hindi masusukat
taas ng pangarap, taas ng loob. Kinagabihan, habang nakahiga si Gabriel, hawak pa rin niya ang bola. Nakatingin siya sa kisame, ngumingiti. Sa isip niya, naririnig pa rin ang boses ng ama. Pangako pa, papasok ako sa team. Magiging proud po kayo ni mama sa akin. Lumipas ang ilang linggo at dumating na ang araw ng pasukan sa high school. Lunes ng umaga, unang araw ng pasukan sa high school. Maaga pa lang, puno na ng mga estudyante ang school grounds. Ang tunog ng tawanan, sigawan at mga paapak sa semento ay bumabalot sa paligid. Si Gabriel ay naglalakad papasok, bitbit ang lumang backpack at suot ang uniforme na medyo maluwag pa sa kanya. Sa gilid, nakasabit ang maliit niyang bola ng basketball keychain. Pagpasok niya sa classroom kung saan nandun ang pangalan niya, ay agad siyang umupo. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng mga kaklase niyang abala sa kanya-kanyang gawain. Maya-maya pa, biglang pumasok ang advisor nila, si Ma'am Santiago. Isang mabait pero istriktong guro at tumahimik ang klase. Good morning, class. Welcome to your second year in high school. I hope you're all excited for a brand new chapter. Before we proceed with introduction, may announcement ako na galing sa school administration. Ano kaya yun? Sana tungkol to sa basketball. Attention to all students. The basketball varsity tryouts will be held tomorrow afternoon at the school gym. All interested players are encouraged to join. Selection will be based on skill, teamwork, and discipline. Wow! Bukas tryouts na agad. I hope some of you will represent our class in the varsity team. It's a big honor to be part of it. Now, let's start the introduction. State your name, interest, and what you're looking forward to this school year. Ma'am, ako po si Gabriel Angeles. Mahilig po ako mag-basketball. Gusto ko po na sumali sa varsity tryouts. Nagtawa na naman ang mga estudyante nang marinig na sasali siya sa basketball tryouts para sa varsity. Ha? Varsity? Ang liit niya! Baka maging bola, hindi player. Wala naman yan sa tangkad. Nasa galing yan sa paglalaro. Talaga ba? Magaling ka ba? Siguro kahit isang 3 points, di mo magawa eh. That's the spirit. Remember, class, it's not about the height. It's about the heart. Gabi na nang umuwi si Gabriel mula sa eskwela. Mabigat ang pakiramdam niya habang naglalakad sa madilim na kalsada. Bitbit ang bag na tila mas mabigat pa sa dibdib niyang puno ng hiya. Tumatak pa rin sa isip niya ang tawanan ng mga kaklase kaninang umaga. Ang mga pangungutya, ang mga biro tungkol sa tangkad niya, at ang pag-aakalang hindi siya karapat-dapat humawak ng bola. Bakit ganun? Basihan ba talagang height para maging varsity? Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Arthur, ang kanyang ama, na abala pa sa pagkukumpuni ng lumang motorsiklo sa harap ng bahay. Napansin agad ni Arthur ang lungkot sa mukha ng anak. Oh, anak, bakit parang pinagbagsakan ka ng langit? Kumusta ang unang araw ng eskwela? Pa, pinagtawanan po ko sa klase. Nung sinabi kong sasali ako sa varsity tryouts, puro tawa sila. Sabi pa nila, mas bagay daw akong maging bola kaysa player. Tumigil sa pagkilos si Arthur. Nilapag ang hawak na wrench at tumingin ng diretso sa anak. Kita sa mga mata niya ang lungkot, pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Anak, alam mo ba kung bakit ako proud sa'yo? Kasi kahit alam mong pagtatawanan ka, sinubukan mo pa rin magsalita. Iyon ang tapang na wala sila. Pero pa, paano kung totoo yung sinasabi nila? Paano kung hindi talaga ako para sa basketball? Gabriel, tandaan mo to. Sa court, hindi height ang labanan, kundi puso. At yung mga taong tumatawa ngayon, sila rin yung unang papalakpak kapag napatunayan mong mali sila. Kaya bukas, pupunta ka sa tryouts. Kahit anong mangyari, ipakita mo kung sino ka talaga.
Napangiti si Gabriel. Kahit may luha sa gilid ng mata, ramdam niya ang init ng kamay ng ama nang tapikin siya nito sa balikat. Para bang lumakas ulit ang loob niya. Salamat pa. Bukas, gagawin ko ang lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Gabriel. 7:00 pa lang, nagdribble na siya sa harap ng bahay. Ramdam ang lamig ng umaga, pero mas ramdam niya ang apoy sa dibdib. Bitbit ang lumang sapatos at bola, naglakad siya patungong gym ng paaralan. Sa loob ng gym, puno ng mga estudyanteng nagbabalak sumali sa tryouts. Halos lahat ay matatangkad, maskulado at may mga mamahaling sapatos. Sa gitna ng court, nakatayo si Coach De La Cruz, ang kilalang istriktong coach ng varsity team. Malakas ang boses, seryoso ang muka, at kilala sa pagiging mapangmata. Oh, lahat ng gusto mag-tryout, pumila rito. Magpapakita tayo ng dribbling, shooting at passing. Titingnan natin kung sino ang may potensyal. Tahimik na lumapit si Gabriel. Halos hindi siya pansinin ng iba. May ilan pang umismid at nagtawanan nang makita siya. Dito na naman si Bola. Unano. For sure, hindi siya tatanggapin ni Coach. Binaliwala lang ni Gabriel ang mga biro. Nang siya na ang tumira, tahimik ang lahat. Mabilis siyang gumalaw. Nagdribble ng mababa. Umiikot sa pagitan ng cones na parang hangin. Tumalon siya para sa layup at swish. Pasok ang bola. Ilang segundo lang, sunod-sunod ang puntos niya. Pero imbis na mapahanga, nakakunot ang noo ni Coach De La Cruz. Magaling ka mag-dribble, bata. Pero 5'3" ka lang. Anong magagawa ng height na yan sa court? Hindi ito circus, anak. Basketball to. Hindi ka makakatalo ng higante sa ganyang tangkad. Coach, hindi po height ang basehan ng galing. Hindi basehan, oo. Pero kailangan mo ng advantage. Sa team ko, hindi pwede ang pandak. Sayang ka, bata, pero hindi ka para dito. Tuluyan siyang itinaboy ng coach. Tumalikod si Gabriel. Ramdam ang bigat ng kahihiyan. Sa gilid, naririnig pa niya ang tawa ng ibang players. Sinabi ko na di siya tatanggapin ni Coach. Pero habang palabas na siya ng gym, isang boses ang pumigil sa kanya. Hoy, bata! Magaling yung galaw mo. Anong pangalan mo? Gabriel po. Gabriel Angeles. Ako si Coach Ramirez. Kalabang team kami ni Coach De La Cruz. Narinig ko yung sinabi niya, pero para sa akin, hindi height ang laban, kundi puso at diskarte. Interesado ka bang subukan mag-practice sa amin? Nanlaki ang mata ni Gabriel. Parang may liwanag na biglang bumukas sa madilim na sandali. Talaga po? Oo naman. Kitang-kita kong galing mo kanina. Wow, salamat po, Coach. Kahit anong kailangan gawin, gagawin ko po. Yan ang gusto ko sa player. Determinado. Sige, punta ka bukas sa San Rafael Gym. Doon tayo mag-ensayo. Ihanda mo ang sarili mo. Hindi kita pahihirapan dahil maliit ka. Pahihirapan kita dahil alam ko naman na kaya mo. Muling nabuhay ang apoy sa puso ni Gabriel. Sa wakas, may taong naniwala sa kanya sa eskwelahan nila. Masayang umuwi si Gabriel sa kanilang bahay. Ang dating mabigat na mga paa, ngayon ay magaan na, parang lumulutang sa hangin. Sa wakas, may coach na naniwala sa kanya. Sa wakas, may tumanggap din sa akin. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nag-aayos ng gamit si Arthur, ang kanyang ama. Agad siyang sinalubong nito na makita ang anak na nakangiti ng ganon. Oh, anak, bakit ganyan ang ngiti mo? Ngiting panalo yan ah. Pa, natanggap po ko. Si Coach Ramirez. Kinuha ko ni Coach Ramirez. Isa na akong varsity player. Halos mabitawan ni Arthur ang hawak na tasa. Napayakap siya agad sa anak. Mahigpit, puno ng tawa at pagmamalaki. Anak, totoo ba yan? Naku, Gabriel, sabi ko na sa'yo, darating din ang tamang tao na makakakita ng galing mo. Salamat pa. Kung hindi mo ko pinayuhang sumuko, baka hindi ko na tinuloy.
Magdamag silang nagkwentuhan tungkol sa bagong simula, sa pag-asa, at sa paniniwalang magiging MVP din si Gabriel sa eskwelahan nila. Kinabukasan, maagang maaga pa lang ay nasa San Rafael na si Gabriel. Nakita naman niya ang mga kalalakihan na naglalaro ng basketball sa court. Lahat sila ay magagaling maglaro. Mga bata, ito si Gabriel. Siya ang bago nating point guard. Ipakita niyo sa kanya na dito sa San Rafael, hindi height ang sukatan ng halaga ng manlalaro. Welcome bro! Dito, pamilya tayo. Walang yabangan, puro laban lang. Salamat, gagawin ko ang lahat para makasabay sa inyo. Habang nagpa-practice, mabilis niyang napansin kung gaano kabait at magalang ang mga kasamahan niya. Walang nagbiro tungkol sa height niya. Walang nagtawanan. Sa halip, tinuruan siya ng tamang timing, passing, at teamwork. Grabe bro, bilis mo mag-adapt. Yung mga play, kabisado mo agad. Yan ang gusto ko, walang kayabangan. Hindi katulad ng mga taga San Bartolome. Akala nila, sila ng NBA stars. Coach De La Cruz yung head nila, di ba? Oo, sikat nga, pero masyado ring mataas ang tingin sa sarili. Lahat ng di pasado sa paningin niya, pinagtatawanan. Tahimik lang si Gabriel. Pero sa loob niya, muling umusbong ang apoy. Hindi niya kailanman makakalimutan ng araw na tinanggihan siya at pinahiya. Ngayon, pareho na silang nasa liga. At alam niyang darating ang araw ng paghaharap nila. Okay, team, simula ngayon. Araw-araw tayo magpupursige. Lahat ng pawis, lahat ng hirap, magbubunga sa championship. Yes, coach! Lumipas sa mga linggo. Sa ilalim ng matinding araw at ulan, araw-araw nag-e-ensayo si Gabriel kasama ang bagong team. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nagpa-practice ng shooting. Habang natutulog ang teammates niya, nagdidrill pa rin siya. Ang bawat pagod, bawat sugat sa tuhod, ay paalala ng mga pangungutyang kailangan niyang patunayan na mali sila. Bro, grabe ka. Ikaw na yata ang pinakamahabang oras mag-practice sa atin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na kaya ko. At dumating nga ang araw ng championship game. Coach Ramirez team laban sa team ni Coach De La Cruz. Mainit ang laban, punong-puno ang gym. At ang mga dating kaklase ni Gabriel ay nasa bleachers, nanonood at hindi makapaniwalang isa na siyang starting point guard. Ladies and gentlemen, the championship match begins. Mabilis ang takbo ng oras. Unang half, lamang ang team ni Coach De La Cruz ng 10 puntos. Malakas ang depensa nila at halatang gustong ipahiya si Gabriel. Oh, maliit. Tingnan natin kung makalusot ka rito. Ngunit sa ikalawang half, nag-iba ang ihip ng hangin. Tahimik lang si Gabriel. Pero kitang-kita ang apoy sa mga mata niya. Mabilis ang bawat galaw. Bawat pasa ay eksakto. Tumago siya sa depensa ng 3 player at nag-lay up. Nagsigawan naman ang lahat at nagpalakpakan. Lahat sila ay namangha sa ginawa ni Gabriel. Sunod-sunod ang tira ni Gabriel. Isang 3-point shot mula sa malayo. Tapos isang steal na, sinundan ng perfect assist. Bumaba ang lamang sa 2. Yan Gabriel, ipakita mo kung paano tumalo ng may tiwala sa sarili. Galingan mo! Sa huling 3 segundo ng laro, tabla ang score. Hawak ni Gabriel ang bola at naroon si Coach De La Cruz sa kabilang bench. Nakatingin ng matalim. Di mo kami kaya pandak, mapapahiya ka lang ulit. Pero ngumiti lang si Gabriel. Nag-dribble siya, umiwas sa 2 defender at tumira ng step back 3. Mataas, elegante, parang lumilipad sa hangin ang bola. Naghiyawan ang lahat nang pumasok ang bola. Humudyat ang buzzer at naipanalo ni Gabriel ang team ni Coach Ramirez. Namangha naman at di makapaniwala si Coach De La Cruz sa galing ni Gabriel. Perfect shot, Gabriel! Ang galing mo bro, congratulations!
Congratulations sa atin. Tumakbo ang mga kakampi niya. Niyakap siya at binuhat siya sa tuwa. Sa kabilang side, tulala si Coach De La Cruz. Ang taong minsang tumawa at nang maliit sa kanya. Ngayon ay nakatingin sa batang pandak na tinalo ang team niya. Napakagaling mo bata. Hindi ako nagkamali sa'yo. Hindi mo kailangan maging matangkad para maging mataas. Tinangala ka nila dahil sa galing mo maglaro. Matapos ang sigawan at palakpakan sa loob ng gym, tumayo si Coach De La Cruz at dahan-dahang lumapit kay Gabriel. Tahimik ang buong crowd. Tila lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Hawak ni Gabriel ang medalya ng panalo. Pawis na pawis. Ngunit bakas sa muka ang ngiti ng tagumpay. Gabriel. Po, Coach. Alam mo bata, nung una kitang makita, akala ko wala kang mararating. Minaliit ko ang kakayahan mo. Pero mali ako. Ikaw nagpamulat sa akin na hindi height o lakas ang tunay na sukatan ng galing, kundi puso. Patawad kong hindi kita tinanggap sa team ko. At congratulations. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi niya akalaing maririnig niya yon mula sa taong minsan ay minaliit siya. Marahang tinanggap ni Gabriel ang kamay ni Coach De La Cruz. Ramdam ang sinseridad ng bawat salitang sinabi nito. Maraming salamat po, Coach. Wala po kong galit. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman kung gaano ko gustong patunayan ang sarili ko. At ngayon, napatunayan mo na. Isa kang tunay na manlalaro. Nagsimula na ang awarding ceremony. Isa-isa nilang tinawag ang mga pangalan ng mga nanalo. At nang banggitin ng announcer ang pangalan ni Gabriel bilang most valuable player, muling naghiyawan ng buong gym. The MVP of this year's championship, Gabriel Angeles. Umakyat si Gabriel sa entablado. Hawak ni Coach Ramirez ang medalya. Inilagay iyon ni Coach sa leeg niya. At sabay-sabay silang nagpalakpakan. Si Cholo at John ay nagpalakpak ng malakas. Halos mapatid sa tuwa. MVP ka na bro. Sabi ko na ikaw yung susi ng panalo natin. Sa ulit Gabriel, pinahiya mo talaga yung mga nagyabang. Tumawa si Gabriel. Ngunit sa loob-loob niya, ang tanging iniisip niya ay ang mukha ng kanyang ama. Ang taong unang naniwala sa kanya. Kinagabihan, sabay-sabay silang nagdiwang. Nagtipon-tipon ang buong team sa isang maliit na karinderya sa tabi ng gym. May pansit, pritong manok at malamig na soft drinks. Lahat ay masaya, nagtatawanan at walang pagod na pinag-uusapan ang bawat minuto ng laro. Gabriel, proud ako sa'yo. Ipagpatuloy mo yan. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon, pero pinatunayan mong karapat-dapat ka. Salamat po, Coach. Hindi ko itong magagawa kung hindi niyo ko tinanggap kahit maliit ako. Nang matapos ang kainan, nagpasalamat si Gabriel sa mga kasamahan at umuwi. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya agad ng kanyang ama, si Arthur, na may dalang puting tuwalya. Oh, giting tagumpay yata yan ah. Oo tay, champion po kami at MVP po ako. Wow, sabi ko naman sa'yo Congratulations anak. Napayakap si Arthur sa anak ng mahigpit. May luha sa gilid ng mga mata nito habang paulit-ulit na sinasabi kong gaano siya ka-proud. Sabi ko na sa'yo diba, hindi mo kailangan maging matangkad para maging mataas. Ngayon, siguradong tiningala ka ng buong eskwela mo. Kinabukasan, mag-ama silang dumalaw sa puntod ng yumaong ina ni Gabriel. May dala silang bulaklak at medalya. Tahimik lang si Gabriel habang hawak ang medalya sa harap ng puntod. Ma, panalo na po ako. Titigilan ko ng pagdududa sa sarili ko. Alam ko nandyan kayo ni Papa sa bawat tira ko. Napangiti si Arthur at hinawakan ang balikat ng anak. Sa sandaling yon, ramdam ni Gabriel na nakamit na niya hindi lang ang tagumpay sa laro, kundi pati ang tiwala sa sarili. Simula noon,
Naging inspirasyon siya ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan. Tinawag siyang MVP, ang pandak na tinalo ang mga higante. Ngunit higit sa lahat, siya ang batang naniwalang walang maliit kapag mataas ang pangarap. At hanggang dito na lang ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!